Hello guys! Isa namang mapagpalang araw sa ating lahat at welcome back dito sa DDT Nature Farm. Salamat sa patuloy na panonood ng aking mga videos at binabati pala kita ng advance Merry Christmas and Happy New Year. Sa nakaraan na talakayan ay pinag-usapan natin ang ating land preparation, kung ano mga pangangailangan natin sa pagsisimula ng ating gulayan. Pagkatapos yan ay nagtanong din ako sa grupo ng Talong Farmers at salamat dahil maraming mga tips at mga ideas sila na binigay na kung saan ginamit natin dito sa ating sunod na episode. By the way guys, bago tayo magpatuloy, kung bago ka sa aking channel ay na-encourage kitang mag-subscribe. I-click mo yung subscribe button at i-click mo rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos. At kung gusto mong ating mga contents, encourage din kitang paki-like and share. Sa panahon ngayon ay halos lahat ng mga tao ang gusto nila ay instant pagkain, instant lahat. So kaya minsan ang buhay natin ay instant na rin. Pero pagdating sa agrikultura, medyo mahal na ngayon ang mga bilihin. Mahal na ang fertilizer, mahal na ang mga insecticide, mahal na. At ayaw na rin ng mga tao ngayon, mga health conscious ang paggamit ng mga pagbili ng mga pagkain na kung saan ay punong-puno ng mga residue na kasama sa ating kalusugan. Okay? Good thing kasi ang ating farm ay sinusunod yung organikong pagsasaka sapagkat naniniwala tayo na dapat unang isaalang-alang ang kalusugan ng kumakain. At syempre, kapag organiko ay mas nakatipid tayo at gumaganda ang kondisyon ng ating lupa. Bilang pagsisimula ng paglalagay natin ng compost, una kong ginawa ay nag-harvest ako ng compost. Ang compost na ito ay halos 6 na buwan din na nakalagay sa compost bin. Then meron na siyang mga vermicast. Kaya kung titingnan natin mabuti ay hindi pa masyadong bulok o hindi lahat ng mga nilagay ko ng mga dahon ay nabulok. Ang mga nandyan ay yung nabulok na dayami, may tayo ng kalabaw, mayroong mga dahon na mula sa garden at mga dahon ng mangga at mahogani. So lahat ng yan ay pinaghalo-halo ko at nakapag-harvest ako ng 12 na sako. Na aking mga na harvest ay nilagay ko sa aking vermi house upang mag-multiply pa sila ng mas marami. Ngayon ang sunod kong ginawa ay kumuha naman ako ng carbonized rice hull. Nagsako ako ng mga carbonized rice hull. Ito naman yung compost na ilalagay din natin. Kagandahan sa carbonized rice hull ay gumaganda yung lupa sapagkat nagiging buhaghag at talagang mas madali siyang
mas madali siyang i-cultivate. At the same time, yung tubig, kapag dumili ka ng tubig ay hindi bumababad yung tubig, tumatagos yung tubig, maganda siya sa lupa. Kagandahan naman ng compost, siyempre mataas siya sa mga organic matters. Maganda siyang ihalo sa ating gagardinan sapagkat mas madadagdagan nito ang sustansya ng lupa. Dito sa aking ginawa, ito ay ang lugar na to ay dati ko nang nalagyan ng maraming carbonized rice salt. Tapos pinaararo ko siya. Then ngayon ay pinaararo ko ulit upang gawing garden na. So dito sa ating gagawin ay imimix ko yung tatlong klase ng organic fertilizer. Yung una yung carbonized rice hull, pangalawa yung compost, then pangatlo itong kakawati. Ang kakawati ay nasa pamilya ng legumes. Kaya ito ay napakagandang ilagay sa ating garden sapagkat mataas ito sa nitrogen. Kagandahan pa ng kakawati, ito ay ginagamit bilang insecticide, panaboy ng insekto dahil sa amoy nito. Ito ay madalas ginagamit din bilang pakain sa mga alagang hayop. Pero dito sa ginawa ko, pag harvest ko ng dahon ng kakawati ay medyo nagsilaglagan na yung kanyang dahon, kaya kukunti na lang. Pasalamat na lang ako dahil maraming dahon ng kakawati na mapagkukunan dito. Ang ginawa ko, kinuha ko yung kanyang mga tangkay, pinutol ko. Then pinutol ko hanggang doon sa mayroong dahon upang magaan lang dalhin sa garden. So nung nadala ko na siya sa garden, ang ginawa ko ay inilagay ko lang sa gitna ng plat na may hukay, at pagkatapos ay tatabunan natin ng lupa para doon na siya mabubulok.
Sa pagkuha natin ng kakawate, kunting ingat lang tayo sapagkat yung kakawate ay matalas. Tsaka kung mga delikado yung kukunan natin, piliin na lang natin yung medyo mas madali. Ito kasi sa akin, kinuha ko pati yung sa mataas kasi wala nang ibang mapagkunan. Ang paglalagay natin ng kakawate sa ating plat ay una, dapat humukay tayo sa gitna ng plat ng katamtaman lang yung lalim. Tapos doon natin ihihilira yung mga kakawate sa gitnang parte. Then ang manilagay na to na kakawate ay tatabunan natin ng lupa. Ito ay para doon na siya mag-iinit sa loob, at kapag uminit na siya, dahan-dahan na siyang matutuyo hanggang sa mabulok. Ngayon, kapag nabulok na siya, saka lang mapapakinabangan siya ng ating mga halaman. Kung bakit nakalagay siya sa gitna, kasi ang tataniman natin ay nasa gilid ng plat. So hindi maapektuhan yung ating tanim sapagkat siya ay nasa gitna kahit uminit pa yung dahon ng kakawate. Pero bago tayo magtatanim ng gulay dito sa nilagyan natin ng kakawate, hihintayin muna natin ng mga ilang araw upang masigurado natin na yung kakawate ay nabulok na. Pagkatapos nating malagay lahat, ang vermi, compost, nalagyan natin ng carbonized rice hull at nailagay natin yung kakawate, ang susunod naman natin gagawin ay imimix na natin yung mga organic matters sa lupa upang makondisyon yung lupa. Bubungkalin, then pipinuhin pa natin siya. Dito kasi sa paggawa ko nung pag-plat ko siya, umuulan kaya medyo yung lupa ay hindi siya naging porous. So advice ko dun sa mga farmers, kapag magko-cultivate tayo, siguraduhin natin na medyo tuyo yung lupa upang hindi siya maging upang maganda yung magiging resulta, magiging buwaghag, magmi-mix talaga yung mga organic na nilagay natin. Ayan, pagdating sa kakawate, tatabunan natin yung dahon ng kakawate. Yung lupa na hinukay natin ay ibabalik natin doon sa taas ng kakawate. At ito guys, titingnan natin kung ano yung magiging resulta ng ginawa natin na to. So abangan ninyo kung ano magiging resulta sa bawat plat na yan. Salamat sa panonood mo ng ating episode ngayong araw. I hope na ang pinakita nating video sa inyo ay nakatulong at nakapag
inspired sa inyo. Sabi nga nila, health is wealth. Ang kalusugan ay kayamanan. Kaya sa ating pagtatanim na gulay, lagi nating isaalang-alang ang pagkokondisyon sa ating lupa. Gamitin natin ang mga nagpapalusog sa ating lupa. Gumamit tayo ng mga organic fertilizer para ang ating ha-harvest na mga gulay ay sigurado nating safety at makakatulong sa ating kalusugan. Abangan mo ang susunod nating episode. Ito ay papakita naman natin kung paano ang paglalagay ng plastic mulch at ipapakita rin natin, susubukan natin gawin na paano ang ginagawa natin sa pagsisidling ng ating mga gulay. Salamat at patuloy tayo magtanim ng gulay.